Good morning po. Tingin muna sa katabi. Ayan. Ngitian mo muna. Sabi mo, pinagpala ka sa umagang ito. Kabila naman, ngiti ah. Pinagpala ka sa umagang ito. At ikaw rin, sabi. Ayan. Isang maulang umaga po sa lahat. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa na narito. Nung nakaraan po, ay ang ating pinag-aralan ay ano? May nakaalala ba? Sumbong ko kayo, Pastor. Shape to serve. Ayan. At ngayon namang umaga, in connection with that, kasi nasa series na po tayo ng paglilingkod. Ngayon naman ay titignan natin yung isang part na possible na magbabago ng ating prinsipyo o ating pananaw pagdating sa paglilingkod. Kaya pag sinabi natin paglilingkod, parang napaka-negatibo nun. Serve ba? Tama ba? Pero taliwas doon sa salita ng Diyos kasi laging hindi angkop to sa atin. Hindi sumusunod to sa takbo ng mundo. Okay? At binasa natin kanina ay about the revelation. Ang revelation po ay nagsisimula sa, nahirapan ako magsalita. Nagsisimula sa pagsulat ng letter ni John para dun sa mga simbahan. Okay? Napansin natin kanina, ang sabi doon ay, at ito ang ikinalulungkot ko. Diba? Halos lahat po ng simbahan na sinulatan niya is about commendation and para din sa correction. Diba? Hindi lang itong Ephesus, yung pinag-uusapan natin dito, bagkus yung lahat ng simbahan na yon. Bibigyang punto lang natin itong Ephesus na to. Bakit? Kasi ang Epheso, sa unang century, sa first century, sila yung pinaka, kumbaga, role, parang, sabihin mo ng pinaka malago, pinaka masigasig, pinaka, parang madaming gawain na ginagawa. Sa madaling sabi. Sila yon. At itong mga taga-Epeso na to, kung mababalikan natin sa mga unang pag-aaral natin, ito yung mga tumulong kay Pablo. Diba? Kahit na nasa kulungan si Pablo, tinutulungan si Pablo nito. Generous to, yung ano na to, yung simbahan na to. Diba? Itong simbahan na to, nagturo dito si Paul, si Timothy, maging si Juan, yun ang sumulat ng Revelation. Okay? Katulad sinabi ko na sila yung pinakamalakas sa tingin nila. O sa tingin ng iba. Pero sa last day, ang sabi ng Lord, ito yung kinalulungkot ko sa iyo eh. Kung babasahin natin. Salamat sa Lord sa bago kong Bible. Ang sabi dito, subalit isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ito yung salin sa akin sa MBB. Ito yung ayaw ko sa iyo eh. Sabi niyang gano'n. Kung bakit, itong salita na to ay nagpapaalala sa atin na kahit malakas ang isang simbahan, ay posible pa rin na may pagkukulang. Hello? Na kahit gaano kabisi ang simbahan, posible palang malayo
sa Panginoon. Kasi itong simbahan na to, strong sila eh. Di ba? So malinaw na pinapakita sa atin ng salita ng Diyos na ang gusto ng Diyos sa atin, hindi lang yung serbisyo natin, kundi pati yung puso natin. Okay, kung bakit natin pag-aaralan ito, shinape ka ng Lord para mag-serve. Pero ano ba dapat ang pananaw o pagtingin mo sa paglilingkod? Kailangan malinaw yun eh. Kasi itatakbo mo yun eh. Diba? Dapat malinaw sa iyo kung ano yung itatakbo mo. At kung paano mo yun itatakbo. At ngayong umaga, pag-aaral natin ay 1, 2, 3. Ayan. Nakakakilig naman. Alam mo, may share ko lang, sa company na pinapasukan ko po, kilala ako sa with love, sa kantin. Kasi pag nabili ako ng ulam, talagyan mo with love. Para medyo madami yung sandok. Tapos, lalokohin na ako nung kasama ko. Sir, nakindatan mo na naman yung kantin natin Ang dami ng lagay sa'yo eh. Parang ganoon. Ayan. Kung bakit, serve with love. Kasi, pagka sinerve sa atin na may pag-ibig, parang, siyempre, mas na-appreciate natin. Tama ba? Hello? Hello? Okay. Para malinaw po Okay. Merong isang istorya na mag-asawa na matagal na silang nagsasama. Almost decades na. Sa simula, siyempre, alam niyo pag bagong kasal, di ba? Medyo pa yan eh. Pagka medyo nagsusulatan pa sila, umalis na ako, ingat ka dyan, love you. Nagsusulatan, ang sweet. Ang sweet. Di ba? Excited ka umuwi. Paggaling sa trabaho. Pero dito ako muna, sama ka sa atin, medyo tayo, mag-party-party muna tayo. Pero hindi, nag-aantay yung misis ko. Mga ganun pa. No? Wait, nag-aantay. O kaya yung girlfriend ko, hindi pwede mag-antay yun, magagalit yun. Baka sumpungin ng toyo yun. Hindi naman. Okay. So madaling sabi, di ba, sa simula, okay sila eh. Pero habang tumatagal, yung dating inaalalayan mo, nung nadapa, nung nadapa siya nung una pa lang kayo, saan masakit? Kailangan ba natin pa, doktor? Yan. Tapos habang tumatagal, nadapa, tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Nadadapa ka tuloy. Nakikita niyo yung pagbabago? Di ba? Kasimula ang ingat na ingat, porselana. Pero habang tumatagal, isa sa mga nakakalungkot, di ba? Nakakatawa siya, pero totoo. Hello? At ganun na ganun yung nangyari sa Efeso. Hello? Sa simula, napakasigasig nila. Pero habang tumatagal, diba? Kilala sila masisigasig ng mga Kristiyano. Pero habang tumatagal, ano sabi doon sa salita ng Diyos? Ito ang kinalulungkot ko sa iyo. Ano daw yun? Hindi mo na ako mahal katulad ng dati. So, may panlalamig. Tama? Hello? Tama? At itong bagay na to ay parehas sa atin ngayon. Ikaw at ang Diyos. Nakikita mo ba sarili mo? Gusto ng Diyos yung serbisyo mo. Pero mas gusto ng Diyos yung puso mo. Hello? Kasi kung service lang, wala yan. Mapapagod ka, aangal ka, magmamurmur ka, lagi na lang ako. But when you serve with love, may enjoy mo. Amen? Doon nagsisimula yung na-enjoy mo yung paglilingkod sa Diyos. Diba? Na-enjoy mo yung pag-witness, pag-enjoy mo yung pag-share ng salita ng Diyos. When you serve it with love.
Kasi pag wala, mahirap yun. Hindi natin alam. Di ba? Yung lagi natin sinasabi na naki-joiners ka lang. Parang, dahil madami, okay na, sama ako sa inyo. Pero hindi mo alam yung reason bakit ka nag-serve. Okay? At ito, bubulay-bulayan natin itong salita ng Diyos sa umagang ito at tingnan natin ano yung pwede nating matutunan sa salita ng Diyos. Okay? Ang sabi diyan, I know your deeds, sabi ka na, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people. Tagalog na ako. Naaganon ako eh. Okay. Alam ko ang mga ginagawa mo, sabi ng Diyos. Ang mga pagpapagal, matyagang pagtitiis, alam kong hindi mo kinukonsinti, sabi diyan, tolerate, ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila ay apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, sabi ng Diyos. At nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin. At hindi ka sumuko. Okay? Yan ang unang pag-aaralan natin. Christ's commendation. Sabi mo nga. Okay. Lahat tayo gusto yan. Tama? Ayaw nyo ah. Parang ayaw mo sabi, well done, good and faithful servant. Di ba? Hello? Tama? Hangad nating lahat yan na marinig yan sa creator mo. Kung excited ka, pero kung hindi mo naman kilala yung creator mo, o kung wala ka namang relasyon sa kanya, hindi ka ma-excite. Hello? Diba? Nagsimula si Lord dyan sa affirmation. Diba? Bago niya sinabi yung kahinaan nung isang simbahan, kinumendyo muna, in-affirm niya muna. Sabi niya, nalalaman ko yung kasipagan mo. Sipag ang mga SOF Church. Diba? May prayer meeting na, may prayer altar pa, may workshop, may Sunday, may BBS, ano pa? Wala na. Diba? May K-group. Lumalabas pa sila every per Sunday. Ang sisipag nyo. Sabi nga ng Lord. Hello? Diyan pa kayo? Yan. Pero sabi ng Lord, ito yung ayaw ko sa iyo eh. Pero mamaya pa yan. Okay? Tingnan natin. Ba't layo na agad? Okay. Ayan. Dito muna tayo. Christ to Ephesus, eto sila. Diba? While, ito tingnan nyo yung lakas nila. Habang sila sa Ephesus, kasi ang Ephesus po, sabi pinakamatatag na lugar yan, na simbahan yan. Pero kung bakit siya tinawag ng matatag, hindi ka tatawagin matatag kung walang persecution sa lugar. Tama? Hello? Hello? Okay? Kaya sinabi silang pinaka-strongest church. Bakit? Kasi sa lugar nila, napakadaming idolaters. Mga Diyos-Diyosan. Hello? At marami dyan, mga false teacher. Kaya tignan nyo yung comment sa kanya, di ba? Sinubok mo yung mga bulaang propeta. Mga bulaan, di ba? At napatunayan mo na sila ngay huwad. Diba? May ganyan sila. Kaya masasabi silang matatag kasi ang dami sa lugar nila, pinaka-center, talagang dyan marami yung tukso. Immorality, nandyan din yan. Pero sa kabila noon, tingnan nyo, ang sabi dyan, kinoment ng Diyos yung hard work nila. Tama? I know your deeds and hard work. Nandyan na. Hindi sila mga tamad. Okay? They labored in the ministry, evangelism, caring church. Their faith was active and not passive. Passive, rather. Diba? Kumikilos in action. Mga action man itong mga to.
Katulad ng mga mayor natin ngayon. Hello? Sa social media, napakadami na nila eh. Puro na sila action man eh. Diba? Lahat ng mayor. Puntahan ko. Walang ano yan. Sarado yan. Ganun tayo ngayon, okay? Ina-related sa atin ngayon. Pangalawa, perseverance, endurance in trial, and your perseverance. Sabi nga, kahit ano, na kumontra sa akin, hindi mo ako mapapasuko. Ganun ka din yung aking pagtitiis at pagtsatsaga. Okay? Kahit na ako nahihirapan. Okay? Para sa pangalan ng Panginoong Kristo, magpapatuloy ako. Okay? And that discernment, I know you cannot tolerate weak people. Amen? Binavalue nila yung katotohanan na meron sila. Kasi nagbabasa sila ng Bible. Hello? Kaya alam nila. Kasi pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo malalaman, oo ka na lang ng oo. Hello? Tama? Oo ka na lang ng oo. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Para ka ng kalabaw. Oo nga. Puro ka na lang gano'n. Kailangan alam mo din. Tama? At ganun to. Ganun kinumen ng Diyos yung mga taong ito. Hello? Tandaan natin, si Jesus, ang Diyos, nakikita naman lahat ng ginagawa mo eh. Tama? Kahit nga hindi nila nakita ng Diyos yung ginagawa mo. Yung minessage mo yung kapatid, sister, brother, kamusta ka na? Hindi nila nakita yon, pero nakita ng Diyos yon. Tama? Hello? Yung pagdidilig mo dyan sa harap, nakita ng Diyos yan. Yung pagmamap mo dito, yung paghuhugas mo ng pinggan, yung paglilinis mo ng church, yung pananalangin mo sa kapatiran, hindi nakita ng marami yan, pero, nakita ng Diyos. Tama? Yung mga kabaitan na hindi nila na-appreciate. And be mindful of this, mga kapatid niyo. Nalalaman ng Diyos yung katapatan natin kahit walang pumapalakpak sa atin. Hello? Kasi hindi tayo after the recognition. Tama ba? Christ values your perseverance kahit na yung tingin mo, napakahaba talaga ng parang walang katapusang paghihirap na lang ba to? Walang katapusang utang? Walang katapusang hirap? Walang katapusan. Hello? And Christ honors our commitment sa katotohanan kahit na hindi nare-recognize ng mundo. Kahit ayaw ng mundo, still, born again. Lalagpas ka sa langit, Brad. Ninindigan ako. Kahit ayaw nyo, maninindigan ako. Tama? Ganyan tayo kinokomment ng Diyos. At ayun yung makikita natin dito, napakabait ng Diyos. Bakit? Buti na lang, hindi ako ang Diyos eh. Kung ako ang Diyos, titirahin ko kagad kayo sa mga mali. Pero siya, kinomfort niya muna tayo ng mga tamang ginagawa natin. Amen? Na-appreciate tayo ng Diyos. Hindi ba dapat ipagpasalamat natin yon? Yung part na yan, na na-appreciate tayo ng Diyos? Na-appreciate ang pagtugtog mo. Diba? Kahit na yung pagpunta mo sa church, parang napipilitan ka pa. Ako, pupunta ba ako? Naulan, ang sarap matulog. Lamig. Diba? Nakikita ng Diyos yung mga bagay na yan. But, there's more. Okay. Sabi diyan, what? Christ's commendation remind us that our labor and endurance, commitment to truth, matter to Him. Okay? Mahalaga sa Diyos yan. Kaya niya sinasabi nakikita niya yung mga bagay na yan. Pero hindi diyan nagtatapos.
Punta tayo sa number 2. Christ confrontation. Okay. Revelation 2:4, ito na. Ang sabi niya, diba? Ang ganda ng ginawa mo, ang sipag-sipag mo. Lagi ka na-attend, prayer meeting, walang patid. But I have this against you. So you abandon, you have forsaken the love you had at first. Hindi mo na ako kumahal katulad ng dati. Hello? Okay? After ng commendation, saka ni Lord kinumpront. Sabi nga, hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Etong mga taga-Ephesus na to, naglilingkod sila sa Diyos. Pero, yung nagdadrive sa kanila, iba na motibo. Hindi na sila driven by love. Driven by, ano sila? Driven by duty. Driven by routine. Hindi, lagi-lagi nilang ginagawa. Sanay na ako. Hindi, kasi ano ako, leader ako, kailangan kong gawin yan . Pinagkatiwala sa amin ng kailangan kong gawin yan . Pero nasa loob pa rin sila. Pero iba na yung nagpapatakbo sa kanila. Sa mga ginagawa nila. Nagigets po ba natin? Hello? Hello? Kasi napaka-importante nitong bagay na ito sa atin. Diba? Imagine nyo, kung hindi tayo connected sa Diyos, malolobat tayo. Tama? Malolobat ka. Even kami, mga lingkod ng Diyos, talaga naghahanap kami ng kakainan kasi kung magpapakain lang ako na magpapakain at hindi ako kakain, maubusan ako. Baka payat na ako dito tapos ang tataba nyo. Hello? Kailangan ko din kumain. Amen? Ibig sabihin, kailangan kong mag-recharge. Para maging tayong lahat. Kailangan natin, dapat naka-recharge tayo para manumbalik yung lakas natin sa Panginoon. Hello? Itong mga tao ito, nagtatrabaho sila, pero wala na nga pag-ibig. Marami na silang alam, sobrang dami na alam kasi lagi sila nagba-Bible study. Kaya nga, na-expose nila yung mga maling katuruan. Sila yung role model na church kuno. Pero nung nag-ikot ang Panginoong Hesus, sabi niya, nakita niyo, teka lang, parang there's something wrong sa to . Okay kayo, masisipag kayo, pero tingnan ko puso. Naku, yung puso ang tinignan . At nung nakita yung puso, iba na nga motibo. Ito na nga bang sinasabi ko. Dahil sa sobrang tagal na, imbis na dapat, ang tendency, lumago tayo, ang nangyayari, patamad na tayo ng patamad. Paulit-ulit na lang. Hindi natin na-appreciate. Ma-appreciate na lang natin yan siguro pag nakahiga na tayo. O pag may pag pinagdadaanan tayo, doon natin na-appreciate yan . Pero pagka wala naman, tamad daw. Kain na lang. Kaya mo na yan. At ito nagpapaalala sa atin na dapat pahalagahan natin yung ating mga paglilingkod. Service and discipline is good, but without love, Jesus, wala. Iba patutunguhan mo kasi iba na yung laman ng puso mo . Katulad ni Martha at ni Mary, di ba? Okay naman ginagawa ni Martha . Di ba? Okay naman. Sinong ayaw na nung nag-serve, maghahanda ako sa kusina. Pero si Mary, pinili niya yung mas mahalaga sa lahat. Ano yun? Yung pakikipagrelasyon sa Diyos. Bakit? Ba't importante yun? Bakit importante? Kasi ang gusto ng Diyos, relasyon muna.
para tama yung gagawin mo pag hayo mo. Kasi nasa serving na po tayo eh. Para tama yung paglilingkod mo, dapat may relasyon ka muna sa Diyos. Kasi hindi lang naman tayo tinawag ng Diyos para maging lingkod niya. Tinawag tayo ng Diyos para magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Hello? Amen? Amen? Saan ba tayo yung part kinukumpronta ng Diyos? Tingnan natin to. Bilang church. Okay, worker. Whatever you do, sabi ng salita ng Diyos, ano yan? Work heartily as for the Lord and not, okay. Pag nagtatrabaho tayo, dapat daw sa Diyos palagi. Kahit anong ginagawa mo, at hindi sa tao. Hello? Kasi kung sa tao, pag nagkamali yung tao, ayaw mo na. Ayoko na yan. Ano yun eh? Ano yun eh? Ano yun eh? Ganun. Tama? Kaya nga pag nagtatrabaho ka, bigay mo para sa Diyos. Huwag ka tumingin sa tao. Kasi katulad mo din yan. Under construction. Okay? Pag buo tayo, wala na tayo dito, nandun na tayo. Okay? God remind us that the ministry should not be a routine or for recognition. Dapat gagawin natin to with love. Okay? Dapat with love. Out of love yung ginagawa natin sa Panginoon. At love na yon, hindi love yon sa ka-churchmate ha. Baka naman out of love to, pastor. Pero para sa Kanya. Out of love sa Diyos. Amen? Yung reason ng pagpunta mo rito, hindi dahil kay Kristi. Dahil kay Kristo. Tama? Hindi dahil kay Christopher. Dahil kay Kristo. Tama? Para malinaw lang sa atin. Amen? Do it heartily, yung best mo, kasi alam mo si Lord ang pinaglilingkuran mo at hindi ang tao. Amen? Pangalawa, sa pamilya. Tingnan nyo, sulat. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up to discipline and instruction of the Lord. Kinukumprat tayo ng Diyos para hindi mawala yung role ng mga magulang for what? Na i-lead yung pamilya sa buhay na nagmamahal sa Diyos at pagiging makadiyos. Ganun ba ang tinuturo natin, mga nanay at tatay? Yun, patay tayo yan. Amen. Amen. Hello? O sinasabi, huwag ka, makulit ka na. Makulit ka, huwag kang sumama sa amin sa church. Makulit ka. Mag-aano ka lang doon. Tayo pa pumipigil sa kanila para hindi magsimba. Tapos mag-expect ka na magiging godly woman and godly man yan. Hello? I don't think so. Kaya sabi diyan, discipline and instruction of the Lord. Sa salita ng Diyos, pag hindi nagbasa ng Biblia, okay lang sa'yo. Ikaw sa'yo nga magsisimula eh. Pag hindi, hindi ka pa nagbasa ng Bible, basa ko muna. Maya na magbasa ko muna. Kasi instruction ng Diyos yun eh. Hindi mo na nagsabi ang Diyos. Tama? Doon natin uhubugin yung mga susunod na henerasyon sa salita ng Diyos. Hello? Pero dahil hindi mo maipagawa sa anak mo kasi hindi mo rin ginagawa. Aray. Hello? Kasi babatuhin ka na anak mo. Bakit? Ikaw? Hindi ko nga nababasa ng Bible. Pababasahin mo ng Bible. Hindi sinasabi sa'yo, baka masampal mo eh. Sa isip na lang. Babasa ng Bible, mama, si papa, babasa ng Bible. Kaya hindi mo masabi kasi hindi mo ginagawa. Hello? Bato-bato sa langit ang tamaan, bote nga. Amen? Inaayos tayo ng Diyos. Hello? Napakalaki ng part natin sa pamilya. At sa mga susunod na henerasyon. Unang dinidisciple natin, pamilya.
Napakahirap naman, nalalabas tayo, mag-share tayo ng salita ng Diyos sa ibang tao na ang mabuti ang Diyos, nagagather tayo, tapos yung pamilya mo pala, naiwanan. Hello? Mahirap naman yun. Baka pagdating sa langit, sisihin ka ng asawa mo. Han, hindi mo sinabi sa akin may langit pala. Hindi mo sinabi sa akin may buhay na walang hanggan pala. Magkahiwalay tuloy kayo. Hello? Discipleship, serving na una sa pamilya. Hello? Pinapakain mo yung iba, yung pamilya mo nagugutom. Nagigis po natin? Unahin natin pamilya, especially sa instruction ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Maging challenge sa atin yun. No? Kung hindi ka pa naman nanay at tatay, edi kuya. Simulan mo sa'yo. Kasi kung aantayin mo, magsimula sila, baka humimlay ka na, hindi pa tapos. Hindi pa sila nagsisimula. Kasi kung hindi mo sisimulan ngayon, tatamarin ka na yan. Hindi mo na talaga masisimulan yan. Unless, mag-first step ka. Dire-diretso na yan. Hello? May kasabihan nga, sa unang buhos lang malamig. Tama? Kaya tinatapon yung unang buhos. Nagigis po natin, sa una lang yan mahihirap. Pero pag nasanay ka na, basic na sa'yo yan. Kaya nga tinatawag yung basic life. Aware ba tayo kung anong basic life? Hello? Okay, pangatlo. Personal. These people honors me with their lips, pero yung puso niya malayo sa akin. Sabi ng Matthew, okay? Kinukumpronta tayo ng Diyos na hindi maging ritual yung mga ginagawa natin, kundi sincerity, na uunahin talaga natin ng Diyos sa lahat ng bagay sa buhay natin. Nag-alarm. Naku, late na ako. Naligo na. Naku, late na ako eh. Wala na si Lord. Mamaya na lang, mamaya. Yung mamaya mo, hindi mo na nagawa. Tama? Yung kamamaya-mamaya, hindi na nagawa yun. Kaya nga nagagalit yung mga nanay pag inutusan nila yung mga anak nila. Magugas yung plato, mamaya na. Magugas yung plato, mamaya na. Magugas yung plato, ako na nga. Kasi hindi na nagagawa. Kaya ikaw na gumagawa. Hello? It must be sincere sa atin na unahin ang Diyos sa buhay natin. Hello? Hindi mo pa kasi sinusubukan eh. Subukan mo muna. Na ang mahirap kasi sa tao, gusto kagad may resulta eh. Gusto kagad pag himba ko, maganda na buhay namin. Ganun ba yun? Ang hilig natin sa resulta, ayaw mo naman dumaan sa process. Hello? Di ba? Meron bang nanalo sa isang takbuhan na hindi mo lang nag-training? Di ba? Yung ibang mga atleta nga, ilang taon ginugugol, ilang buwan ang ginugugol sa pagpapractice, tapos tatakbo ka lang ng 1 minuto, 2 minuto. Pero yung training mo matindi. Di ba? Si Pacquiao, 12 rounds, ilang minuto lang yon. Pero yung training niya, di ba? Kung gusto mo talagang manalo sa buhay mo, mag-go ka sa training. Mag-undergo ka ng training. Pero kung ayaw mo, hindi, wala tayong magagawa yun. Unless hindi nga maayos ang puso natin, hindi ka makapaglingkod ng ayos. Hello? Kaya kinukumpronta tayo ng Diyos, hindi mo na ako katulad ng mahal ng dati kasi sa ginagawa mo, konting oras na lang binibigay mo sa akin. Amin pa sa huli, tulog ka na. Hello? Ba't pagdating kay Lord, madaling-madali tayo? Hello?
one of the thing na natutunan ko kay Pastor Matthew, sinusumbong ko kayo kay Pastor Matthew eh. Alam niyo ba yan? Ha? Sinusumbong ko kayo. Kala niyo ha? Sabi ko, Pastor, may nag-message po sa akin. Ano? Iklian ko daw po yung sermon ko. Haba daw po eh. Hindi sila sanay. Sinumbong kay Pastor. Ay, pambihira eh. Ay, Pastor. Pambihira eh. Yung linggo, para kay Lord yan. Hello? Ay, yung mga ibang tao nga dyan na ibang pananampalataya, yung mga Sabadista, isang araw yan sa loob ng church. Yung mga Muslim nga, 3 beses isang araw nananalangin yan. Tapos, kaya ano kasi naitanim sa akin, yung araw ng linggo, para sa Diyos. Kasi uuwi ka, anong ba gagawin sa bahay? Bisa nga, cellphone ka lang sa bahay. Okay sana kung family time talaga. Walang problema. Tama? Magbabanding kayo ng pamilya mo. Pero pagdating ng bahay nyo, kanya-kanya din kayo, family time ba yun matatawag? Hello? Nasaan yung pinaglalabang family time? Wala eh. Amen? Oh, yari ako mamaya nito. Okay, a heart that seek Him first. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya siya nagtatampo sa atin eh. Wala na yung dating ikaw. Nagbago ka na. Tandaan nyo, hindi serbisyo ang gusto ng Diyos lang sa atin, no? Huwag nyo ang maliin, ha? Hindi lang serbisyo ang gusto sa atin ng Diyos, kundi maging yung buhay na pag-ibig natin sa Kanya. Hindi yung po hanggang nguso lang, love you, Jesus, I love you. Madaling sabihin yun eh. Hello? Pero nakikita ba yung I love? Pinag-usapan natin yung nakaraan, di ba? Sa Ephesians 2. Iniligtas ka ng Diyos, kaya gumagawa. Na-appreciate mo yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Pero kung di mo na-appreciate yun, buro, ay, kawawa naman siya, no? Naipa ako. Walang impact na sa'yo eh. Bakit? Ang tagal na kasi. Yung love mo, wala na. Wala na yung apoy sa puso mo yun. Dati, excited ka pumunta sa church. Sunday ngayon, sisimba ako. Tutugtog kami ngayon. Ngayon, hayaan mo sila, wala akong time. Hayaan mo sila. Hindi ako pwede. Kahit ano na lang sinasabi. Aray. Totoo pa ba yun sa sarili mo? Kaya nga sabi siya, dapat we are driven by love. Amen? Christ confrontation, tinuturuan tayo na hindi lang puro service, gusto niya na talaga ng buhay na pag-ibig sa atin. Sabi ito, you shall love the Lord with all your heart, and with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ang sabi nga nun, love the Lord. Hindi niya sinabi dyan, serve the Lord. Kasi yung love na yun, nakapaloob na rin yung paglilingkod. Kasi yung love, yun yung mauuna. Hello? Ayan ang greatest commandment. Love the Lord. Para susunod na lang yung mga bagay na yan. Pagmahal mo talaga yung Diyos sa buhay mo. Hello? Kasi marami sa atin na nadadaya. Yan, pagdating sa paglilingkod. Akala natin, pagka lumutugtog ka sa church, okay na. Akala natin, pag nasa kusina ako, okay na. Pag nasa labas ako, okay na. Pag sumasama ako, okay na. Sumusunod ka lang kung ano yung galawan sa loob. Parang sa Senado lang, no? Sumusunod ka lang sa galawan sa loob. No? Kaya ngayon, trending eh. Anak ng kontraktor yan. Ganun din sa atin, sumusunod ka lang sa galawan sa loob.
Dahil ayun yung pattern, sinusundan mo lang. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Anong gusto ng Diyos? Eto. Hello. Relationship first, bago yung responsibility mo. Hello. Ang hirap, no? Ano ba yan? Hindi na pwedeng tutugtog na lang ako, hindi na ako magdi-devotion. Ha? Hindi ba pwedeng kakanta na lang ako? Hindi na ako magpe-pray? Magpapa-assign ako kahit hindi ako nagsisimba? Ganun ba yan? Ganun ba tingin natin? Relationship first, bago yung responsibility natin sa Panginoon. Mas importante yung relasyon. Pag tama yung relasyon, tama rin ang gagawin mo, ang kilos mo. Amen? Hello? Pero hindi ka nagtatapos. Nagtampo si Lord. Nagtampo. Kasi hindi na daw siya na mahal natin. Pero tingnan mo, ang bait ng Diyos. Siya rin na nagbigay kung paano tayo makakabalik sa Kanya. Hello? Di ba ang sarap sa pakiramdam nun? Yung problema, siya rin nagbigay ng solusyon. Hello? Ikaw yung problema, pero siya nagbigay ng solusyon para sa'yo. Paano ka makakabawi? Hello? Hindi ka ba masaya? Hindi ka ba matutuwa doon? Hindi ka na mahirapan, paano ba? Paano bang gagawin ko? Magsusugat ako ng katawan ko, magpawapako ako sa Pampanga. Ganun ba? Hindi ako maliligo ng mahal na araw, bawal daw, patay ang Diyos. Baka malunod ako. Ganun ba? Hindi tayo pinag-iisip ng ganun. Napakabait ng ating Panginoon. Siya na nagbibigay kung anong dapat natin gawin. Amen? Christ called for restoration. Sabi ng Lord, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand by warning. Okay? Tingnan natin. Binigyan tayo ni Lord ng katugunan para doon sa pagbalik natin sa Kanya. Okay? Number 1, sabi diyan, remember. Consider how far you have fallen. Sa ibang salin, remember. Sa ibang ginamit natin, consider. Okay? Alalahanin mo kung saan ka natapa. Sabi ng Lord. Tama? Alalahanin mo. Alalahanin mo kung nasa yung buhay mo dati bago ka maging Kristiyano. Alalahanin mo yung landas na tinatahan mo bago ka napunta sa church. Alalahanin mo. Alalahanin mo yung kalalagayan mo dati. Diba sa isang mag-asawa, pag medyo sa counseling, diba? Sa counseling lang sinasabi yan. Pag ang dalawang mag-asawa ng lalamig na, pag nagpa-counsel kayo, masasabihin sa inyo una, ano ba yung mga ginagawa niyo dati? Ulitin niyo lang. Hello? Ulitin niyo lang. Noong time na excited ka pa, yung time na dinadalaw pa siya ng bulaklak, yung time na may pa-chocolate ka pa, yung time na may pagsundo ka pa. Diba? Tingnan mo. Tingnan mo yung dati. Hello? Napaka-aga mo pa. No? Usapan nyo, alas 3, alas 2, nandun na lang. Kailangan, pwede na lo. Pwede maganda yun. Kailangan, sinasabi ko. Papakita ako yung sincerity ko sa kanya. Ipapakilala na sa magulang ko. Sa lahat ng simbahan, pakasal lang. Ang dami pakasal. Ang gastos. Sabi nyo, alalahanin mo. Alalahanin mo kung saan ka natapa. At saan kita tinangkot. Saan ka kinuha ng Diyos.
sa kailubot ng Diyos. Amen? Pangalawa, repent. Paalala mo na, hindi mo na tawad. Yung mga pagkukulang mo sa Diyos. Diba? Yung panlalabig mo sa Diyos. Hindi na nagpe-pray. Amen? Ihingi mo ng tawad sa Diyos. Hello? Hindi yung parang, sorry lang, sorry Lord, Hindi. Makita sa gawa, makita, magpakumbaba ka sa Diyos, makita na kumikilos ka. No? Lord, sorry. Bakit? Ba't tayo magsasorry? Lord, kasi yung pakikipagrelasyon ko sa iyo, parang routine na lang eh. Napalitan na siya ng routine. No, yung dapat intimacy, relasyon ko sa iyo, naunahan na ng service, responsibility na inuna ko eh. Napakasipag sa church, parang mga taga-Epeso. Pero hindi pala nananalangin pag siya na lang mag-isa. Hindi pala nagdi-devotion. Magdi-devotion lang pagka ako mag-share ngayon eh. Magdi-devotion ako. Ganun ba? Ako mag-share sa worship, magdi-devotion ako. Hello? Ito ang simula ng bagong pinto para sa pagbabago natin. When we repent sa Diyos. Okay? Maganda nga dito yung an example, yung penthouse, tama? Ang penthouse, nasan ba? Nasaan yung penthouse? Nasa taas. No? Bumaba ka, kaya na-repent, bumalik ka ulit doon sa dati mo. Kalalagayan sa Diyos. Hello? Pabagsak ka na kasi. Dahil hindi mo na siya mahal katulad natin. Sabi mo, mag-repent ka para may balik ka doon. Sa talagang kinalalagyan mo sa Diyos. Kristiyano ka eh. Ingat na ingat ka sa pagiging Kristiyano mo. Kailangan hindi nila malamang Kristiyano ko. Ganun tayo mag-ingat. Kailangan hindi nila malamang Kristiyano ko. Dahil nakakaya. Lulukohin nila akong alive, alive, alive forevermore. Hey! Parang awkward sa atin yun. Pag ginuloko tayo ng gano'n, no? Parang sila tuwa sila. Oh, alive, alive. Pero hindi ka ba nagiging proud? Mas gusto ko maging maka-Diyos kaysa maging maka-demonyo. Hello? Amen? Pangatlo sabi dyan, return. Gawin mo lang yung ginagawa mo dati. Mag-start ka ng basic life mo. Ano ba ang basic life? Bible reading. Ano pa? Prayer. Ano pa? Ano ba? Ano ba? Pag-attend sa gawain. Kailangan basic na yun sa inyo. Hello? Hindi na yung baka next Sunday na lang ako, Brad. Basic lang yun. Dapat hindi na natin pinagtatalunan yun. Hello? Hindi na tayo nagtatalo. Dapat kailangan magbasa tayo ng Biblia, kailangan manalangin tayo, kailangan nagsisimba tayo. Kristiyano kung tinatawag mo sarili mo eh. Hello? Unless hindi ka Kristiyano. Pero Kristiyano ka, kailangan, basic na sa'yo yun. Hello? Hello? Basic na sa'yo, yung nag-share ng testimony sa tao. One way of sharing. Basic na sa'yo yun. Basic na sa'yo magpasalamat sa Panginoon. Hindi sino pa po ang gusto dyan? Baka meron pa dyan. Alam ko lahat tayo pinagpala. Meron pa ba dyan? Basic na sa'yo yun. Pagpapasalamat sa Diyos. Hello? Parang hindi basic sa atin. Parang ang hirap eh. Ba, nakakaya. Ang dami ko pinagdaanan pero basic na dapat sa yun. Kaya nga basic life din eh. Hello? Mag-start ka lang. At yung nasimulan mo, dire-diretso ka lang. Magpatuloy sa Panginoon.
Kung paano ka dati nung nakilala mo siya, kung paano ka katagal mag-pray, hindi ka na ng 5 minutes, hindi na. Kung paano ka magbasa ng Biblia. Dati, halos maubos mo na yung Biblia. Sobrang, ang ganda. Ngayon, isang verse na lang, tuturo mo pa. Ayun! Alalahanin mo yung una mong ginagawa sa Diyos. Yun nga yun eh. Parang sa mag-asawa niyo, alalahanin niyo yung ginagawa niyo. Dati nililigawan yun. Alalahanin niyo lang. Ganun na ganun tayo sa Panginoon. Hello? Para manumbalik yung pag-ibig sa isa't isa. Kasi ako naniniwala kasi meron akong naririnig ng mga mag-asawa. Sabi nila, habang tumatagal, parang kapatid ko na lang yan. Mag-asawa kayo, hindi mo kayo magkapatid eh. E di sana kinapatid mo na lang, hindi mo na inasawa. Di ba? Hello? Ayun ang kulang eh. At the same time, sa relasyon, dapat hindi lang kayong dalawa. Dapat 3 kayo. Lo, may third party. Yung isa, si Lord. Pag hindi kasama si Lord, hindi mo alam kung saan tatakbo ang relasyon nyo. Kasi walang gumagabay sa inyo. Naakala mo, hindi, ano lang yan. Wala na. Pastor, wala na eh. Wala na akong choice eh. Nandito na ako eh. But kasama nyo si Lord sa relasyon nyo, walang ganon. Diba? Ipagpapasalamat. Lord, salamat. Ito binigay mo sa akin. Baka kung iba binigay mo sa akin, pariwara buhay ko eh. Hello? May reason kung bakit yan ang binigay sa'yo ng Diyos. Hello? Amen? Parang ayaw tanggapin. Amen? At itong pagbabalik na ito, dito nagsisimula yung panibagong relasyon sa Diyos. Katulad nung alibugang anak. Tama? Kasi nung bumalik lang naman siya eh. Kasi kung mananatili siyang malayo, walang engranding magaganap. Pero dahil bumalik siya, diba? Arms open wide. Tumakbo pa nga. Sabi doon, tumakbo. That's sweet. Tumakbo pa. Baka hindi ka gawin sa anak nyo yun eh. Buhay pa kayo, hiningi namana nyo. Hiningi namana niya. Buhay pa ako, hiningi mo namana. Hindi, sa kultura natin yun. Pag namatay, saka hinihingi mana. Tama? Pero buhay pa ako, hiningi mo mana mo. Eh, wala ka namang hihinging mana sa akin. Yung pala yun. Kaya pala nagagalit. Ibig sabihin, di ba? Doon nagsisimula yung panibagong, kaya nga restore eh. Panumbalikin yung dati. Hello? Kung ano yung dating kalalagayan nyo sa Diyos, dating itsura, dapat maibigay sa Diyos. Amen? Amen? But, there's ayun na. Ay, magpalit na daw ako ng click. Next. Charan. Hello. Saglit lang to. Okay, tandaan natin ha, panumbalikin. Doon nagsisimula. Pag bumalik ka, start na ng relasyon. Okay? The call of restoration show us that no matter gaano ka man kalayo, ano ba nung pinanggalingan mo, the way back is always open. His grace doesn't just expose where the wrong, but it guides home. Yung pag-ibig ng Diyos, yun lang naman ang titingnan mo eh, para maabalik ka eh. Kasi kung titingnan mo Diyos, tatanggapin naman. Kaya marami hindi nakakabalik sa church kasi ganun yung mindset. Lalo pagka nagkamali, umalis sa church kasi pinag-uusapan, ay, alam mo si ano, alam mo si sister, alam mo si brother. Ang hirap na tuloy bumalik sa church. Alam na nila lahat ng buhay ko. Kaya pag upo mo sa church, titingin-tingin ka na ngayon. Nahihiya ka. Hello? Kung hindi natin titingnan yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka maaabalik.
Yung pag-ibig lang ng Diyos ang maggagabay sa'yo para makabalik. Anong magagawa sa akin ng taong to? Anong magagawa sa akin ng taong yan kung dyan ako titingin? Hello? Walang magagawa sa'yo yan. Bakit? Kinahabagan din naman yan. Kaya ka nahihiya kasi yung sa'yo exposed. At dalawa lang klase naman ng kasalanan. Yung isang exposed, yung isa, nakatago. Kaya yung exposed nahihiya, yung nakatago proud. Proud. Hindi alam eh. Di ba? Pero kung titingnan natin, pare-parehas tayo, kinahabagan tayo ng Diyos, pare-parehas. Nagkaiba lang, exposed lang yung kanya, sa akin secret. Di ba? Kaya nga hindi tayo dapat mumusga sa tao. Bahala si Lord sa kanya. Lagi kang magbubukas ng pinto, especially pag sinasabi mong Kristiyano ka. Kahit gaano mo kagalit ng tao, kahit anong ginawa sa'yo, wala kang magagawa. Ang sabi ng Diyos, love your enemy. Ang hirap naman nun. Nagtatapon ng basura sa harapan ko yan, pastor eh. Doon pa nagpapadumi yan ng aso sa harapan. Ang hirap mahalin yan. Nangutang sa akin yan, pastor, hindi binayaran. Ang laki. Ang hirap patawarin. Pero sabi ng Diyos, love your enemy. Hello? Hindi na nga tayo katulad ng mundo mag-isip. Iba na tayo mag-isip. Bakit? Minamaximize natin yung oras natin dito sa mundo. Kasi yung oras na yan, pinahiram lang sa atin ng Diyos yan. Kaya minamaximize natin ang paggamit niyan. Aaksahin mo lang sa sama ng loob. Aaksahin mo lang sa sama ng loob. Aaksahin mo lang sa galit. May nagawa ba yan sa kaharian ng Diyos? Wala. Gamitin ang oras natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi yung saan-saan. Dapat meron tayong impact sa tao. Hindi dapat nawawala yun. Okay? Sayang ang oras. At ito yung warning. Siyempre, may mga sumusunod, may hindi sumusunod. Tama? Oh, repent, remember, return. Alam na ng Diyos yun eh. May mga ganong isipan eh. Talus niya nga lahat eh. Alam niya lahat yun. May iba na, oo nga Lord, sorry Lord. Yung iba, mga reluctant lang, hindi lang. Okay lang, pasok dito, lalabas din yan. Next Sunday ulit. Pero kung gano'n ang ginagawa mo, sayang lang ang araw. Sayang ang pinunta mo sa church. Dapat di ka na pumunta. Wala rin naman eh. Hello? Wala, hindi na ako mag-isimba next Sunday. Ganun ba isipan? This is the warning. If you do not repent, ang sabi ng Diyos, I will come and remove your lampstand. Ano ibig sabihin nito? Tatanggalin daw yung lampstand natin. Pupunta ang Diyos, hindi ka alam kung anong klaseng pagpunta yan. Tatanggalin yung ilawan mo. Kaya ano bang sinisignify ng ilaw? Light must be guide, buhay sa atin. Tatanggalin ng Diyos. Yung impluensya mo sa tao, tatanggalin ng Diyos. Yung tiwala ng tao sa iyo, tatanggalin ng Diyos. Kasi hindi ka nag-repent din. Patuloy ka pa rin sa lumang buhay mo. Tingin mo, paniniwalaan ka ng mga tao. Pre, mabuti ang Diyos. Sama ka sa church. Tingin mo, sabi sa'yo, pre, sige. Ikaw nga, hindi na bago. Dadali mo pa ako dyan. Diba? Hello? Dadali mo pa ako dyan eh. Ikaw nga, hindi mo maayos ang buhay mo. Dadali mo pa ako dyan. Ganun lang sasabihin sa'yo eh. Kasi nakikita na walang pagbabago sa buhay mo eh.
Bakit? Hindi maayos yung puso mo sa Diyos eh. Kaya hindi ka tuloy makapaglingkod ng tama. Kaya okay lang sa'yo kahit na gano'n ang gawin mo. Hello? Hello? Amen? Para kayong kandila na sinindihan lang, puro usok, walang apoy. Nakakita na kayo ng gano'n? Pag usok na lang. Ano pa kinabang? Ha? Wala. At ito tatandaan natin ha, pag hindi ka effective, ano tawag sa'yo? Pag hindi ka effective, defective. Pag hindi ka effective na Kristiyano, defective ka. May something sa'yo. Hello? Na dapat ipaayos mo sa Diyos para maging effective ka. At yung lampstand doon, yun yung nagliliwanag sa tao sa paligid mo. Na hindi mo na kailangan pang kalad ka rin sila. Halika kayo, punta kayo sa church. May kainan doon, punta kayo. Hindi mo na kailangan gawin yun. Buhay mo lang, sapat na. Pag nakita nila yung buhay mo, ano yung mangyari doon? No? Kahit na yung kapitbahay natin, tapon ng basura sa kanila, okay lang sa kanila. Hindi nagagalit. Tapunan din natin. Di ba? Iba ka na kasi mag-isip eh. Nakikita, naku-curious. Ano kayang meron sa taong to? Saan kaya nagsisimba to? Sa SOF, anong meron dun? Nag-aantay na lang yon. Tagal niya naman ako i-invite para makita ko anong meron dun. Waiting na lang yon. Kaya sa mga gumagawa at maayos ang puso, sinasabi ng Diyos, maraming aanihin, hidug na. Ikaw na lang ang kulang. Ikaw na lang ang kulang. Bakit? Hindi mo pa inaayos sarili mo eh. Kaya ang hirap mo pa magbitbit ng tao kasi hindi ka pa ayos eh. Hanggang kailan? Tayo natin si Lord bumalik. Ganun, okay na ako Lord. Pagbalik mo na lang, mag-aantay na ako. Tinatawag nilang SSS. Di ba? Ano yung SSS? Saved, seated, satisfied. Sinave ka ng Lord, naupo ka lang dyan, okay ka na. Sipul-sipul ka na lang. Do you think that? Ayan ba yung pagkakaligtas sa'yo ng Diyos? Hello? Amen? Malapit na ako, huwag kayong mag-alala. Pamagtagal mo sa 2 tao na to. Kaya nyo sila? Ha? Etong isa, si first class Dan Ryan Bayot. Bayot yan, hindi Bayer. Bayot. Sino yan? Ha? Siya yung nagsabi ng gera sa Marawi, Sir, bombayin niyo yung location ko. Napapalibutan na nila ako. Hello? Ito yung dalawang to, one of the nagre-represent sa Pilipinas at nagre-represent ng pananampalataya natin. Okay? Etong isang to, bakit ka isama? Ba't naman niya? Ano meron dyan? Kasi itong taong to, hindi lang to basta soldier, may pag-ibig sa bayan. Kasi siya napapalibutan na para matapos na, nagpabomba siya. Kahit na buhay niya kapalit. Kaya ba natin yon? Kaya ba natin yon? Eh, Pastor, lagpas na yung oras mo. Yung pangalang eh. Hello? Kaya ba natin yon? Etong mga taong to, maayos yung paglilingkod nila sa bayan. Kaya ginagawa rin nila nang naayon sa sarili nila. Pangalawa, sino to? Sikat na sikat ngayon to. Di ba? Sikat na sikat ngayon yan. Man of faith. Ang daming tumuligsa dyan. Mga LGBTQ, mga satanista. Ang dami, pero hindi niya binitawan yung pananampalataya niya kay Kristo. Ano nangyari sa kanya? Ano nangyari? Inasasin. Pinatay. Bakit? I don't know kung anong talagang issue. Pero isa lang masabi ko, ang dami kasi niya, parang tingin sa kanya, aktivista eh. Kasi pinaninindigan niya yung, ano niya eh, pananampalataya niya sa Diyos eh. So, na-imagine ko yung, Pero ang ganda ng sinabi niya, di ba? Ano sabi niya?
I want to be remembered for courage, for my faith. Tapos. Yun ang importante sa lahat. Kasi encouragement yun. Kung bakit nagpapatuloy ka sa Diyos, kung bakit tayo nagpapatuloy sa Diyos, kasi may mga nauna sa atin na nagpatuloy. Hello? Hello? Kasi kung walang nauna sa iyo, tingin mo pupunta ka pa? Pupunta ka pa ba? Hindi na ako sasama dyan. Wala na nagpapatuloy. Di ba? Dahil may mga tao nagpatotoo na kahit kitilin ang kanilang buhay, nananatiling naglilingkod sa Diyos. Napakapalad po natin. Napakalayang bansa natin. Hello? Kahit saan nga, pwede ka eh. Pwede kang magano eh. Pwede kang Monday hanggang Wednesday, pwede ako maging Roman Catholic. Pagdating ng Webes, Biyernes, pwede ako mag-Iglesia ni Cristo. Pagdating ng Sabado, pwede ako mag-Sabadista. Pag Linggo, born again ako. Pwede nga yung gawin mo eh. Sa sobrang kalayaan ng Pilipinas eh. Tama? Hello? Hello? Kaya nga yung iba na yung nasa utak. Sinasabi nila, pagka nagbasa ka ng Biblia, mababaliw ka. Kasi makikita sa kalsada, nagaganon. Dati matalino daw yan eh. Nagbasa ng Biblia, ganun na eh. Di ba? Nakikigas yung punto ko? Sa sobrang laya natin, tinatawad pa tayo. Amen? Itong dapat natin gawin, mga kapatid. Keep our heart burning for Christ. Not just your hand busy for Him. Okay? Yung puso, importante. Naka-align tayo sa gawain ng Panginoon. Lalabas kasi tayo eh. Magtatrabaho tayo. Dapat maayos tayo. Okay lang ba sa inyo na every Sunday na lang kayo magsisimba? Ganun, parang wala kayong gagawin? Walang goal yung pagiging Kristiyano natin? Hello? Okay lang ba sa inyo yun? Mapagod kayo pagka ganun. Bakit? Proven and tested. Pag every Sunday ka lang, nagsisimba, wala. Wala ang pinagkaiba sa iba. Kaya nga ang bilin ng Diyos, go and make disciple. Hindi every Sunday attend. Hello? Sabi ng Diyos, go make disciple. Kasi may trabaho. Sa paglilingkod sa Diyos, inuuna lang tayo, shape to serve. Unang-unang binabago natin yung puso natin sa paglilingkod. Kailangan tama yung perspective, tama yung ideya na meron ka pagdating sa paglilingkod para hindi ka ngalngal ng ngalngal. Para hindi ka isang ulan lang, para ka ng kambing, hindi ka na sisimba. When we say commitment, pag pinag-aralan yung salitang commitment, grabe yung, when we say commitment, hanggat hindi nagbibiyak ang lupa. Kasi yung reason mo eh. Pero yung reason mo, ano lang ako. Layo kasi. When you committed, kahit gaano kalayo yan, pupuntahan mo yan. Lalo't mahal mo. Hello? Hello? Lalo't mahal mo. Magpakainit tayo sa Panginoon. Kung sa tingin mo ngayon medyo mababaw ang relasyon mo sa Diyos, hindi pa naman huli ang lahat. At yung time na sinasabi yung pagbangon, balik. Balik tayo sa Diyos. Balik tayo sa una nating nakilala sa Diyos. Na nag-iinit tayo ng sobra. Na hindi ka mapigilan. Balik lang natin. Kasi yun yung kailangan natin sa buhay natin. May goal tayo, may purpose tayo, tama yung puso natin
sa Diyos bago tayo magtrabaho sa ubasan ng Diyos. Amen? Gusto niyo bang lumago ang church? Gusto niyo bang mawin ng mga kapitbahay niyo? Gusto niyo bang problemahin natin ang pagpapatayo ng second floor ng church na to? Magtatrabaho tayo. Hello? Pagka magtatrabaho tayo, wala na. Magtatrabaho tayo. Pastor, ikaw lang naman trabaho mo yan eh. Hindi. Ba't ako lang ba tinawag ng Diyos? Ako lang? Ako lang ba? Hindi. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Kaya nga nandito ngayon eh. Amen? Para hindi yung routine lang ng buhay natin, nagtatrabaho para mamatay, nabuhay para mamatay. Hindi ganun. Merong goal. At dapat yung goal na yun, maayos. At lalakaran natin yun pare-parehas. Amen? Hinahanda lang tayo ng Diyos sa buhay natin. Hello? Hinahanda lang tayo ng Diyos sa buhay natin. Amen? Para mas maging kagamit-gamit tayo sa Kanya. Hindi pandekorasyon. Okay? Hindi na uso yun. Siguro dati, mga sinauna, pandekorasyon tayo. Pero ngayon, hindi na. Okay? Magagamit na tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Ayan. Salamat sa Panginoon. To God be all the glory. Tayo pong lahat ay tumayo.